Ano ang meron sa Mayo 2026 na dapat mong bantayan? At bakit parang unti-unti nang nawawala sa palengke ang ilang pangunahing bilihin na dati ay madali lang hanapin? Sa video na ito, ibubunyag natin ang theme item na posibleng maging mahirap bilhin sa darating na panahon dahil sa paggalaw ng presyo, supply issues at mga pagbabago sa merkado na direktang ramdam ng bawat pamilyang Pilipino. At habang sinisilip din natin ang pinakabagong update sa SSS pension payments at usap-usapan na pension concerns sa bansa na maaaring makaapekto sa maraming kababayan. Kung gusto mong laging updated sa totoong sitwasyon ng ekonomiya at kung paano nito naaapektuhan ng iyong bulsa at kinabukasan, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil dito sa channel na ito, parang tayo-tayo lang ang nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi sinasabi ng karamihan, kaya siguradong may mapupulot kang kaalaman na para talaga sa'yo. Kumusta mga ka-market? Alam nyo ba na may paparating na malaking pagbabago sa ating mga palengke sa buong bansa? Hindi ito biro at hindi rin ito simpleng chismis na naririnig lang natin sa mga kapitbahay. Mayroon akong importanteng impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol sa darating na Mayo 2026. Baka iniisip ninyo ano ba ang espesyal sa petsa na yan? Bakit kailangan nating mag-alala o maghanda ngayon pa lang? Well mga kaibigan, umupo kayo ng maayos, kumuha ng kape o kaya naman ng malamig na inumin dahil ang ating pag-uusap ngayon ay tungkol sa 5 produkto na magiging napakahirap hanapin sa palengke kapag dumating na ang Mayo 2026. Marami sa atin, araw-araw o kaya naman linggo-linggo ay bumibisita sa palengke. Bahagi na ito ng ating kultura ng ating pang-araw-araw na buhay. Doon tayo bumibili ng sariwang gulay, prutas, isda, karne at iba pang pangunahing pangangailangan sa ating hapagkainan. Pero paano kung biglang mawala o kaya naman ay maging napakahirap hanapin ang mga produktong palagi nating binibili? Paano kung ang presyo nito ay tumaas ng sobra-sobra na hindi na natin kayang bilhin? Ito ang realidad na maaaring harapin natin sa Mayo 2026 at hindi lang dahil sa simpleng supply and demand. May mga dahilan na kailangan nating unawain, mga pattern na kailangan nating obserbahan, at mga solusyon na kailangan nating simulan ngayong mga panahong ito pa lamang. Una sa ating listahan ay ang bagoong o mga higala, yung paboritong sausawan natin sa mangga, yung secret ingredient sa kare-kare, yung dahilan kung bakit masarap ang binagoongang baboy. Ang bagoong nagawa sa maliliit na hipon o isda ay magiging isa sa pinakamahirap hanapin sa palengke. Bakit? Ang sagot ay nasa ating mga karagatan. Mayroon tayong malaking problema sa overfishing o labis na pangingisda sa ating mga dagat. Taon-taon, ang dami ng nahuhuli nating isda at hipon ay unti-unti nang bumababa. Ang mga marine biologists at scientists ay nagbabala na kung patuloy tayong ganito, ang mga alamang at maliliit na hipon na ginagamit para sa bagoong ay maaaring maging critically low sa populasyon. Dagdag pa dito, ang pagbabago ng klima ay nakakaapekto sa water temperature ng ating mga dagat. Ang mga alamang at hipon ay napaka-sensitive sa temperatura at kahit maliit lang na pagbabago ay malaki ang epekto sa kanilang breeding at survival rate. Meron din tayong problema sa pollution. Ang mga kemikal mula sa mga pabrika, ang plastic waste, ang oil spills, lahat ng ito ay nakakaapekto sa habitat ng mga creatures na ito. Sa Mayo 2026, base sa mga predictions ng Department of Agriculture at ng iba pang environmental agencies, ang supply ng bagoong ay maaaring bumaba ng hanggang 60 to 70%. Isipin nyo yan, halos kalahati o higit pa ng normal na supply natin ay mawawala. Ang presyo nito ay tataas ng malaki at maaaring umabot sa point na maging luxury item na lang ang bagoong sa halip na everyday condiment. Pangalawa sa listahan natin ay ang kalamansi. Hindi lang dahil sa tag-ulan o tag-araw kaya ito magiging scarce. Ang problema sa kalamansi ay mas malalim kaysa sa seasonal availability. Mayroon tayong kilalang sakit na tumatama sa citrus plants na tinatawag na citrus greening disease o kaya naman ay huanglongbing. Ang sakit na ito ay kumakalat sa buong Southeast Asia at ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na naapektuhan na. Ang bakterya na nagdudulot ng sakit na ito ay dala ng maliliit na insekto na tinatawag na Asian citrus psyllid. Kapag nahawa ang isang puno, walang gamot ito. Ang tanging solusyon ay putulin at sunugin ang buong puno para hindi kumalat sa ibang halaman. Ngayong 2025, mayroon na tayong mga reports ng outbreaks sa Batangas, Quezon at iba pang major calamansi producing provinces. Kung hindi ito makontain sa Mayo 2026, ang mga puno ng kalamansi sa buong bansa ay maaaring maging critically endangered. Isipin nyo, walang kalamansi para sa inyong sinigang, pancit, fried fish, o kaya naman sa inumang kalamansi juice na refreshing lalo na sa tag-init.
Ang mga farmers ngayon ay nahihirapan na protektahan ang kanilang mga pananim. Ang pesticides ay hindi totally effective at ang organic methods ay tumatagal at mahal. Ang gobyerno ay may mga programs pero hindi ito sapat para sa scale ng problema. Sa tingin ng mga agricultural experts, ang supply ng kalamansi sa 2026 ay maaaring maging 70% lower than normal at ang presyo ay tataas ng 3 to 4 times ng current price. Pangatlo, at ito ay masakit para sa mga mahilig sa almusal, ay ang itlog. Oo, yung simpleng itlog na bahagi ng Filipino breakfast staple. Ang chicken eggs na ginagamit natin para sa tortang talong, sa pritong itlog na kasama ng sinangag at hotdog, sa leche flan, sa bibingka, lahat ng yan ay maaaring maging super rare commodity sa Mayo 2026. Ang dahilan? Avian influenza o bird flu. Ang sakit na ito ay hindi bago pero ang strain na kumakalat ngayon sa Asia ay mas aggressive at mas deadly. Sa ibang bansa tulad ng Japan, South Korea at Thailand, millions of chickens ang nakal o pinatay para kontrolin ang spread ng virus. Ang Pilipinas, dahil tayo ay nasa migration path ng wild birds na carrier ng virus, ay high risk. Kapag may outbreak, ang protocol ay ikal ang lahat ng manok sa affected area kahit hindi pa sila infected para sure na hindi kumalat. Isipin nyo, isang poultry farm na may 100,000 layers o laying hens, pag may isang manok na positive, lahat ay kailangan patayin. Ang recovery time mula sa ganyang situation ay tumatagal ng months to years. Dagdag pa, ang cost ng biosecurity measures para maprotektahan ng farms ay napakataas. Maraming small to medium poultry farms ang hindi kayang mag-afford ng advanced biosecurity, kaya sila ang most vulnerable. Come Mayo 2026, kung magkaroon ng major outbreak months before, ang supply ng itlog ay maaaring bumagsak ng 50 to 60%. Ang presyo ng tray ng itlog na dating affordable ay maaaring doble o triple. Para sa ordinary Filipino family na umaasa sa itlog bilang affordable protein source, ito ay malaking dagok sa budget. Pang-apat sa ating listahan ay ang sibuyas o onion. Teka, hindi ba every year naman ay may onion crisis tayo? Oo, tama kayo, pero ang Mayo 2026 ay iba. Ang pattern na nakikita ng analysts ay ang perfect storm ng multiple factors. Una, ang climate change ay nakakaapekto sa planting at harvest seasons. Ang onions ay kailangan ng specific conditions para lumaki. Tama lang ang ulan, tama lang ang init. Pero dahil sa erratic weather patterns ngayon, minsan sobrang ulan, minsan naman sobrang tagtuyot, ang mga farmers ay nahihirapang mag-predict ng best planting time. Pangalawa, ang cost ng fertilizer at pesticides ay tumaas ng malaki dahil sa global supply chain issues at sa geopolitical tensions sa ibang bansa na major producers ng agricultural inputs. Pangatlo, maraming onion farmers ay tumitigil na sa pagtanim dahil hindi na profitable. Mas kumikita pa sila sa ibang crops o kaya naman ay naghahanap na lang ng ibang trabaho. Ang average age ng Filipino farmers ay tumataas. Ang kabataan ay ayaw nang magsaka dahil mahirap at hindi kumikita. By Mayo 2026, ang projection ay ang onion production natin ay lowest in 20 years. Ang import ban o restrictions na ginagamit ng gobyerno para protektahan ng local farmers ay backfire dahil wala namang sapat na local supply. Ang smuggling ay lumala pero hindi pa rin sapat ang supply. Ang presyo ng sibuyas ay maaring umabot sa 600 to 800 pesos per kilo o baka mas mataas pa. Para sa isang ingredient na essential sa halos lahat ng Filipino dishes, sa adobo, afritada, menudo, sinigang, kaldereta, ang kawalan o sobrang taas ng presyo nito ay malaking problema. Panlima at last sa ating listahan ay ang patis, ang fish sauce na bahagi ng Filipino cooking DNA. Katulad ng bagoong, ang patis ay gawa sa fermented fish, usually anchovies o dilis. Ang problema rito ay connected sa problema sa bagoong, ang overfishing at environmental issues. Pero may additional factor pa. Ang proseso ng paggawa ng patis ay tumatagal ng months, kailangan ng malaking space para sa fermentation, kailangan ng specific salt na high quality, at kailangan ng expertise. Ngayon, maraming traditional patis makers ay tumitigil na sa negosyo dahil ang younger generation ay ayaw nang ituloy. Ang industrial production naman ay may challenges din dahil sa environmental regulations tungkol sa smell at waste disposal. Ang mga LGU o local government units ay nag-impose ng stricter rules at maraming facilities ay hindi compliant kaya pinipilit magsara. By Mayo 2026, ang combination ng lack of raw materials dahil sa fishing problems at ang lack of producers dahil sa regulatory at succession issues ay magreresulta sa critical shortage ng patis. Ang presyo ng isang bottle na dating 30 to 50 pesos ay maaaring umabot sa 200 pesos or more.
Para sa mga nanay na gumagamit ng patis sa halos lahat ng lutuin, ito ay major adjustment sa budget at sa lasa ng pagkain. Ngayon, baka naiisip nyo ang doom and gloom naman ng senaryo na ito. Meron ba tayong magagawa? Ang sagot ay oo, marami. Pero kailangan tayong magsimula ngayon, hindi na pwedeng maghintay pa ng Mayo 2026 bago tayo kumilos. Para sa issue ng bagoong at patis, kailangan nating suportahan ang sustainable fishing practices. Ang ibig sabihin, dapat tayong bumili lang ng products na galing sa responsible sources. May mga certification programs na ngayon, tingnan natin ang labels. Kailangan din nating suportahan ang marine protected areas at ang mga fisherfolk organizations na nag-promote ng proper fishing methods. Para sa kalamansi, kung meron kayong bakuran or space, subukan ninyong magtanim ngayon pa lang. Pag-aralan kung paano protektahan ang plants from diseases. Suportahan ang local nurseries na nag-aalaga ng disease-free seedlings. Para sa itlog, diversify tayo ng protein sources. Huwag lang tayo umasa sa chicken eggs, meron tayong alternatives like duck eggs, quail eggs, o plant-based proteins. Suportahan din natin ang small backyard poultry farms na may good biosecurity practices. Para sa sibuyas, kung kaya nating magtanim kahit sa containers lang, gawin natin. Ang sibuyas ay pwedeng itanim sa paso. Kailangan lang ng patience at proper care. At lastly, para sa lahat ng issues na ito, kailangan nating suportahan ang ating local farmers at producers. Bumili tayo ng local, direkta sa kanila kung pwede para mas malaki ang kita nila. Huwag tayong puro complaint lang tungkol sa presyo, pag-usapan din natin ang challenges na kinakaharap nila. Ang Mayo 2026 ay hindi pa naman bukas, meron pa tayong time para maghanda. Pero ang time na yan ay mabilis lang dumaan kung wala tayong concrete actions. Ang 5 items na ito, bagong, kalamansi, itlog, sibuyas at patis, ay hindi lang simpleng grocery items. Ang mga ito ay parte ng ating kultura, ng ating identity bilang Pilipino. Ang pagkawala o pagiging inaccessible nito ay hindi lang economic issue, ito ay cultural loss din. Kaya habang maaga pa, i-share natin ang information na ito, pag-usapan natin sa ating mga pamilya, sa mga kaibigan, sa community. Mag-organize tayo ng urban gardening initiatives, ng community-supported agriculture programs, ng educational campaigns tungkol sa sustainable consumption. Ang gobyerno ay may role, pero hindi tayo pwedeng umasa lang sa kanila. Bilang consumers, bilang citizens, meron tayong power na gumawa ng pagbabago. Tandaan, ang future ay hindi fixed. Ang mga predictions na ito ay based sa current trends, pero pwede nating baguhin ang trends kung sama-sama tayong kikilos. Ang Mayo 2026 ay pwedeng maging turning point either towards scarcity and crisis or towards resilience and sustainability. Ang choice ay nasa atin. Kaya simulan na natin ngayon sa maliliit na hakbang sa personal decisions natin araw-araw. Magtanim, mag-compost, bumili ng local, mag-aral tungkol sa food systems, magturo sa iba. Lahat ng ito ay may impact. Lahat ng ito ay may meaning. Huwag nating antaying maging crisis bago tayo kumilos dahil pag crisis na, mahirap nang mag-recover.